So, dahil marami yung mga nagtatanong kung paano ko sineset up or kung paano i-set up yung FPS meter counter natin sa Extreme Gaming Test and full reviews natin, ito na, gagawin na natin ang video. Napaka-basic. Bale, meron tayong dalawang method na gagawin dito. Kaya dalawang method, meron kasing mga UI na hindi supported yung first method pero supported sa second method. And then, meron din naman mga phones na supported yung second method pero hindi supported sa first method. So, bale, dalawa to. So, pwede nyo i-experiment kung saan mag-work. Marami na kasi kaming mga phones na testing na ganun yung scenario at itong tanging dalawang method lang na to yung nag-work talaga sa kanila all the time. Anyway, unahin muna natin yung first method. Kailangan natin gawin is una, mag-download ng Brevent. Okay? Punta kayo ng Play Store, punta kayo dito, search na lang Brevent, install nyo yan. At kailangan din natin ng Shizuku. Yan. This is the method number 1 ha. Ang gagamitin natin sa method number 1 is yung Zen8 app. So para mahanap yun, punta lang kayo ng Google Chrome and then search nyo lang dito Zen8. Zen8, start. And then dito, yung first link na makikita ninyo para hindi kayo maligaw, yun yung pipindutin ninyo. Yan, yung Chinese character. Makikita ninyo dito. Now, pag pindut nyo dyan, makikita ninyo dito na Chinese siya, pero minsan nag-auto-translate na to. So, pag hindi nag-auto-translate, click nyo lang yun dito, yung 3 dots sa gilid, and then hanapin ninyo yung translate. Yan, so, as you can see, na-translate na siya sa English. Punta lang kayo sa ibaba. Click nyo lang yung download dito. Kung ano yung latest version, yun lang din yung gagamitin natin. Click nyo lang yung download. So, once na download na natin, punta muna tayo ng Play Store kasi hindi agad natin yan may install. Pagpunta nyo ng Play Store, punta lang kayo sa account ninyo. Yan. And then dito, kinakailangan nyo lang gawin is pumunta sa ating Play Protect. And then ito, click nyo lang yung settings icon sa gilid and then turn off nyo lang muna siya. Turn off nyo lang yung Play Protect natin. Yeah, turn off lang ninyo. Then once na naka-off na siya, punta lang kayo dito sa ating Chrome, click nyo lang yung Zen8, and then click install. And that's it. Then after nun, pwede na natin ulit i-activate yung ating Google Play Protect. Yan, continue installing and then after nyan, done na natin. Then balik tayo sa Play Store and then i-activate ulit natin yung ating Play Protect. Now, let's assume na meron na tayong Zen8 at meron na tayong Brevent or kaya Shizuku. Kaya meron tayong Brevent and also Shizuku dahil sometimes hindi nag-work sa Shizuku yung ating wireless debugging or yung method para mapagana yung Zen8. So, kinakailangan nating i-manually add yung ADB neto. Sometimes kasi hindi na-allow ng Shizuku yung needed na permission niya para mapagana yung Zen8. Sa ibang phone, gumagana. Sa ibang phone, hindi. So, mas maganda gumamit tayo ng Brevent para sure. Anyway, yung next step naman natin dyan, punta tayo ng settings. Yan. And then kapag nandito na kayo sa settings, ang next natin gagawin is i-activate natin yung developers option kung hindi nyo pa na-activate. And to do that, punta lang kayo sa about phone and then hanapin nyo lang yung build number. Okay? So sa iba build number, sa iba naman software version, kagaya na lang natin dito iCO Satan Turbo Plus, yan. Makikita natin na software version. Sa iba ganun din. So iba-iba yan. Hanapin na lang ninyo sa Google para may activate yung inyong developers option. Now, ngayong meron na kayo, pupunta lang tayo ng developers option. Pwede nyo i-search sa mga search bar ninyo or i-navigate na lang ninyo. Now, kapag nasa loob na kayo, activate nyo lang yan and then punta tayo sa ating wireless debugging. And para magawa yon, activate nyo lang yung wireless debugging, allow. And then i-allow nyo rin itong disable ADB authorization timeout. Yan, kinakailangan nyo rin i-allow yan. So, once na-activated na yung ating wireless debugging, click nyo lang yan. And then, once na nandito tayo sa loob, kinakailangan natin gawin is bumalik sa Brevent. Open natin yan. Accept lang natin yung mga needed i-accept dito. Yan. And then, click Launch Brevent. And then, dito, allow. And then, click natin yung wireless debugging. Ngayon, once na nandito na tayo, balik tayo sa ating wireless debugging page sa ating developers option. And then, click nyo lang yung pair device with pairing code. Then, dito, punta lang tayo sa ating notification bar. Click lang natin itong ating Brevent and then i-reply lang natin dito yung code which is 124783. Ilalagay nyo lang yung code na yan dito. Then once na nalagay nyo na yung code, click nyo lang yung enter, then automatic kukonect na tayo sa Brevent. After nyan, balik na tayo sa Brevent app and then magkakaroon tayo ng ganitong interface. Now, once na nandito na tayo, ang gagawin natin is pupunta tayo sa Zen8 ay then i-click natin itong kanyang ADB mode. Kukunin kasi natin dito yung parang code niya or yung i-eject natin para mapagana or ma-insert yung ating ADB. Sa Shizuku, sometimes hindi na natin ito kinakailangan gawin but yun nga, gaya ng sabi ko, may mga phone na hindi supported yon or sometimes or some way, somehow, hindi siya nagiging supported. So, mas recommended ko na gumamit ng Brevent if ako yung tatanungin. Kailangan nyo lang i-copy yung SH, mula SH hanggang dito sa pinakadulo. Huwag nyo nang i-copy yung add shell. Okay na yan. Or ADB shell, I mean. Ngayon, pupunta tayo dito sa Brevent. Click nyo lang yung hamburger menu. Then dito, click nyo lang yung execute command. So, dito sa part na to, okay nyo lang yan. And then, ilalagay lang natin dito yung code na kinapin natin. Then, once na nandito na to, click nyo lang yung send icon. And then, dapat mag-i-install na dito yung ating BusyBox. Ayan, as you can see, install BusyBox. Once na naging okay na yan or naging successful na yung pag i-eject natin ng BusyBox, okay na yon.
Ngayon, ang gagawin natin, balik tayo sa Zen 8. Yan, as you can see, okay na. Click nyo naman yung ADB mode and as you can see, nandito na tayo sa mismong interface. Now, yung next natin gagawin dito is i-allow yung needed permission, which is yung ating display overlay. Kasi pag pinindot natin yung settings, hindi gumagana. So, ang need natin gawin, long press natin yung ating Zen 8 app info. Then, hanapin natin yung part na floating windows and then i-turn on natin yan. Then, once na okay na yan, balik na tayo sa application and then pwede na natin siyang gamitin. Yan. Activate nyo lang dito yung ating FPS stats and then yung ating classic monitor. Yan, yung bilog. So, after nyan, okay na tayo. Pwede na tayo maglaro ng games. Like, for example, maglalaro tayo ng isang game. Dito, ang kinakailangan nyo lang gawin para ma-record yung ating FPS, i-click nyo lang yung mismong FPS na nakikita nyo sa taas. Then, kapag nag-read na siya, automatic na nagre-record na yung kanyang FPS. And then, para makita yung na-record natin, and then, pumunta naman tayo sa menu part. Tapos, i-click lang natin yung FPS stats. Then, dito natin makikita yung data or information sa FPS, temperature, at kung ano-ano pa na data na need natin in terms of gaming or information na needed nating malaman in terms sa performance ng device natin habang nilalaro yung mismong game. At nandito yung lahat madi-display. Kaya yung mga sinasabi natin sa Extreme Gaming Test, nandito lahat yon. So, hindi kami pwede magpauso ng kung ano mga thermals at saka FPS kasi recorded lahat yan. Anyway, just as I said, itong method number 1 is hindi siya gumagana sa lahat ng mga phones. Kagaya ng sinabi ko sa mga Color OS at sa iba pang mga UI out there, nakalimutan ko ng iba, hindi siya gumagana. So, dito naman natin gagawin yung method number 2. Ngayon, ang gagawin natin is punta lang tayo ng Play Store at i-download lang natin itong ating FPS monitor. Yan. Ito guys, legit yan. Hindi siya kagaya ng Taco Stats. Ewan ko lang sa developer nun, but hindi na sila nag-update pa, pero ang ganda sana nun. But ganoon pa man, yes, meron po tayong FPS monitor at gumagana po yan. Now, ang gagawin natin is una, kinakailangan natin itong FPS monitor at saka Shizuku. So, yan. Nandito na yung dalawa. Ito yung dalawang kailangan natin para sa method number 2. Yung FPS monitor at saka Shizuku. So, ang una natin gagawin, i-connect natin yung Shizuku natin sa wireless debugging. Punta lang tayo dito and then click nyo lang yung pairing, allow nyo lang yung needed permission, kagaya ng ginagawa ko. And then, punta tayo ng wireless debugging. Then, once na nandito na kayo, ganun pa rin yung gagawin natin. Click nyo lang yung pair device with pairing code. And then, hanapin nyo lang yung notification, which is ayun. Ilagay lang ulit ninyo yung code, which is 90, 50, and 03. 90. Yan. Tapos, i-click nyo lang yung allow. Then, once na makita natin yung pairing successful, punta lang tayo ng Shizuku. And then, dito, balik nyo lang yan. And then, click nyo lang yung start. So, after neto, dapat magsasuccess siya. Once na successful, okay na yan. As you can see, makikita natin dito. Ngayon, ang gagawin natin is pupunta tayo ng FPS monitor. Once na maranan natin yung Shizuku. Once na alam na natin gumagana. So, dito sa FPS monitor, yung downside lang niya, unlike sa Zen 8, meron tong ads. Pero ang kagandahan dito, pwede naman natin bilhin yung subscription neto sa murang halaga. Nasa 119 pesos for 1 year subscription. Anyway, ngayon ang gagawin natin dito, punta muna tayo ng settings and then i-allow natin yung mga needed permission. Una, yung notification, allow lang natin yan. Next naman dyan is yung ating Shizuku permission, allow lang din natin and then allow all the time. Click lang natin yung compatibility FPS mode, okay na yan. After nyan, ang gagawin natin, add lang natin dito yung mga games natin. Yan, automatic na ma-add naman yan or makikita natin dyan. Itatoggled on na lang natin sila para malaman ng application na ito yung mga games na nilalaro natin. Then once okay na yan, punta lang tayo sa home ulit. And then dito, hahanapin lang natin dito yung mismong game na gusto natin paggamitan ng FPS meter. So ito lang yung medyo annoying sa kanya kasi kada game na lalaroin natin, need nating i-turn on dito. At once na gagawin natin yon, ang mangyayari is lalabas tong mga ads na to. For example, yan, maglalaro tayong Wild Rift, lalabas at lalabas yan at hindi natin yan may iwasan kasi nga free version to. Pero kung magsasubscribe tayo doon sa kanyang subscription na 119 pesos for 1 year, no doubt dahil good deal yun kung ako yung tatanungin. And after nyan, meron na tayo ditong FPS and thermal or temperature monitor. And then ang kagandahan dito, once kinilik din natin yung mismong FPS meter na yan, pag nakita natin siyang nagre-red, ibig sabihin nun, nare-record nyo na rin yung FPS na nakukuha dito sa mismong game. Then dito, same lang din ng Zen 8. Kapag kinilik natin yung mismong FPS meter natin, magkakaroon siya ng red na icon dyan, meaning nagre-record na siya ng FPS dun sa game na nilalaro natin. And then once gusto nating i-check yung data, click nyo lang din ulit yung FPS meter para matapos na yung kanyang recording. And then punta lang ulit tayo sa ating FPS monitor and then pumunta lang tayo sa stats section dito. And then makikita na natin dito yung
record ng game na nilalaro natin. So, sa case natin, yung Wild Rift, and dito makikita natin yung kanyang max temperature, yung max FPS, yung minutes, and kung ano-ano pang mga data na makakatulong sa atin para ma-distinguish kung okay ba yung performance ng mismong phone natin. Anyway, ito yung dalawang method na madalas namin ginagawa sa mga phones na nare-review namin. So, kapag hindi gumana si method number 1, which is ito yung madalas namin ginagamit, si method number 2 yung ginagamit natin na FPS meter. Now, sa tingin nyo ba meron pang ibang FPS meter na pwede nyo i-suggest or i-recommend dito? Comment nyo naman sa ibaba, and also kung meron pa kayong ibang method na mas madali dito sa tinuro ko, share nyo lang din dyan at pag-usapan natin. Anyway, I hope maging maayos na itong FPS part natin at hindi nyo na itanong, ilalagay ko na lang yung link neto sa mga susunod nating extreme gaming test para magka-idea kayo. Anyway, maraming salamat sa panonood. This is your boy para kay Steven Tips. Kita-kita ulit sa susunod na video. Yun lang. Peace!